Ang malnutrition ay isang kondisyon kung saan ang isang tao ay hindi nakakakuha ng sapat, sobra o hindi balanseng sustansya mula sa pagkain. Maaari ito magdulot ng mabagal na paglaki, mahinang resistensya laban sa sakit, kahirapan sa pagtuto at iba-ibang suliranin pangkalasukan. Kabilang dito ang undernutrition o kakulangan sa nutrisyon, micronutrients deficiency o kakulangan sa mga bitamina at mineral, at overnutrition sa sobrang timbang o obesity. Sa buong mundo, milyong-milyong bata ang nakakaranas ng stunting, wasting at kakulangan sa mahalagang sustansya. Sa Pilipinas, isa pa rin itong seryosong hamon, lalo na sa mga batang wala pang 5 taong gulang. Dahil dito, patuloy na napapatupad ang pamahalaan ng iba-ibang feeding program at nutrition initiatives bilang bahagi ng Sustainable Development Goal 2 o Zero Hunger at Sustainable Development 3 o Good Health and Well-being. Bagamat nararanasan ang malnutrition sa iba-ibang bahagi ng bansa, mas mataas ang bilang ng mga kaso sa Bangsamoro, Museijon, in Muslim Mindanao o BARM, Eastern Visayas, Bicol Region, Minaropa at Zamboanga Peninsula. Karamihan sa mga lugar na ito ay nahaharap sa mataas na antas ng kahirapan, limitadong akses sa masustansyang pagkain at serbisyong pangkalusugan, at madalas na epekto ng mga kalamidad o probinsya ng Bulacan naman ay isa sa mga pinakamababang prevalence rate ng malnutrition sa Central Luzon at sa buong bansa. Pero nananatiling isa pa rin hamon ito, lalo na apektado ang mga bata sa stunting, wasting, at kakulangan sa micronutrition na nakakaapektado rin sa kanilang pag-aaral. Maraming salik na nagiging sanhi ng malnutrition sa Pilipinas. Una, kahirapan, kung saan maraming pamilya walang sapat na kita upang makabili ng masustansyang pagkain. Ikalawa, ang kakulangan sa access sa pagkain na may sapat na protina, vitamina at mineral. Nakakaapekto rin ang hindi balanseng pagkain tulad ng madalas na pagkain ng instant noodles, junk food at matatamis na inumin. Isa ring dahilan ang kakulangan ng kaalaman ng mga magulang tungkol sa wastong nutrisyon at tama pagkain ng mga bata. Bukod dito, madalas na pagkakasakit, kakulangan sa malinis na tubig, maayos na sanitasyon, mga kalamidad at epekto ng climate change, at limitadong akses sa serbisyong pangkalusugan, lalo pang nagpapalala sa suliranin ng malnutrisyon. Upang mabawasan ang malnutrisyon sa Pilipinas, mahalaga ang pagtutulungan ng pamahalaan, paaralan, komunidad at mga pamilya. Kabilang sa mga pangunahing solusyon ang pagpapalakas ng feeding programs, pagbibigay ng nutrition education sa mga magulang, pagsuporta sa pagtanim ng gulay at lokal na produksyon ng pagkain, pagpapabuti ng serbisyong pangkalusugan, paglaban sa kahirapan at food security, paglawak ng pag-access na malinis na tubig at maayos na sanitasyon, at aktibong pakikipaglahok ng komunidad sa mga programang pangkalusugan. Mahalaga din ang pagtuloy na pagpapatupad ng mga programa ng National Nutrition Council, Department of Health, Department of Social Welfare at Department of Education upang matiyak na bawat batang Pilipino ay may pagkakataon lumaki malusog. Sa pangkalahatan, ang malnutrition ay isa sa mga pinakamalaking hamon sa kalusugan ng ating bansa. Hindi ito dapat baliwalain dahil nakakaapekto ito sa paglaki, pag-aaral at kinabukasan ng ating mga kabataan sa pamamagitan ng wastong nutrisyon, edukasyon at sama-samang pagkilos ng bawat isa. Maaari natin mabawasan ang malnutrisyon at makamit ang layunin ng isang malusog na Pilipinas. Tandaan, ang bawat batang malusog ay hakbang tungo sa pag-unlad ng kinabukasan. Maraming salamat po sa inyong pagkikinig.